Base sa impormasyon daw ng isang reliable diplomatic source, sinabi ng Department of Foreign Affairs na nasa Paris, France, si Zaldico. Yan ang unang balita ni JP Soriano. Matapos sabihin ng Malacanang na nasa Paris, France si Zaldico at nag-a-apply ng asylum, sabi ni Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro, wala pang official sightings o hindi pa raw pisikal na nakikita sa France si Ko. Wala pa rin daw silang opisyal na impormasyon kung saan siya roon posibleng nanunuluyan. Ang tiyak lang daw mula sa isang reliable source ang impormasyong nasa Paris nga ang dating mambabatas. The information that he's in Paris came from a highly regarded diplomatic source, which I cannot reveal because that is said to us in confidence. However, now the embassy is really looking intently on that. Kaugnay naman sa political asylum request ni Ko sa France, hindi rin makapagbigay ng detalye ang DFA dahil itinuturing daw na sensitibong issue ang asylum sa batas sa Europa. Asylum seekers, asylum issues is just a very sensitive matter for Europe because it is EU regulations and they're this is their regulation. So, but rest assured that we are doing everything within the confines of the law on how to go about and Muling nilinaw ni Lazaro na kinansela na nila ang diplomatic passport ni Ko noong December 2025 matapos ang court order sa Sandigan Bayan at expired na ang regular Philippine passport niya noon pang 2022. Ayon naman sa Malacanang, kinumpirma na isang Czech official na totoong nahuli at na-detain sa kanilang bansa si dating Congressman Zaldico. Sinabi raw ito ng Charge d'Affaires ng Czech Republic na si Eva Tenzin kay Pangulong Marcos sa kanilang pulong nitong Miyerkules. Bagaman matipid ang paliwanag ni Tenzin dahil sa sinusunod nilang international, European at national laws, tiniyak naman daw niyang makikipagtulungan sila sa Pilipinas. Hindi na po napagbigyan ang Pangulo dahil sa may sinusunod ang Czech Republic na international law, European and national laws. At sabi po niya kung pwede nga po na makahingi pa ng tulong mismo sa gobyerno ng Czech Republic, pero ang tugon lamang po nila ay makikipagtulungan sila ng naaayon sa kanilang batas. Sa pulong naman kay French Ambassador Marie Fontanelle, tinanong daw ng Pangulo kung bakit hiniling ng France sa Czech Republic na palayain si Ko. Pero sinabi ni French Ambassador na hindi siya makapagbibigay ng anumang impormasyon. Naiintindihan naman daw ni Pangulong Bongbong Marcos na kailangang respetuhin ang kanilang batas. Gayunman, hiningi niya ang kooperasyon ng France at iginiit na dapat maibalik sa Pilipinas si Zaldico para mapanagot sa batas. Ang bungad po ng Pangulo ay patungkol sa estado ni Zaldico na isang fugitive. So naintindihan po ni French Ambassador at sabi niya po na naiintindihan niya at alam niya na pugante, fugitive, itong si Mr. Zaldico at kinakailangan may harapin na accountability. Ito ang unang balita, JP Soriano, GMA News.